Sino ang mag-aakalang ang isang matamis na pangako noong sila ay 17 gulang pa lamang ay magbubunga ng ganitong kapait na hantungan matapos ang 38 taon. Napakasakit makitang ang isang ina na nagtiis ng ilang dekada sa kamay ng malupit na asawa ay siya pang duduraan at tatawaging walang dangal ng sarili niyang anak dahil lamang sa muling pagpapakita ng kanyang unang pag-ibig. Hindi ko lubos maisip kung paano nagawang baligtarin ng tadhana ang lahat. Na ang kaisa-isang lalaking bumalik para iligtas ka, ay siya pang magiging mitsa ng iyong pinakamalaking kahihiyan. Maupo muna kayo rito sandali dahil kailangan ninyong malaman ang buong katotohanan sa likod nito. Mataas ang sikat ng buwan sa kalangitan ng Bonifacio Global City ngunit sa loob ng penthouse ni Richard na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso tila walang kahit anong liwanag ang makapasok. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin na nakaharap sa buong kamay nilaan. Sa edad na 55, nasa kanya na ang lahat ng maaaring pangarapin ng isang lalaki, isang imperyo ng negosyo, impluwensya at kayamanang hindi maubos-ubos. Ngunit sa likod ng kanyang mamahaling kasuotan, isang napakalalim at malamig na kahungkagan ang bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na talaarawan na may disenyong bulaklak. Pagmamay-ari iyon ng kanyang yumaong asawa. Nabasa na niya ang huling pahina nito kung saan nakasulat ang mga salitang tila isang balaraw na bumaon sa kanyang dibdib. Nakasulat doon na alam ng kanyang asawa sa loob ng 20 taon nilang pagsasama na may ibang babaeng nagmamay-ari ng buong puso ni Richard, na kahit kailan ay hindi siya nagreklamo dahil naging mabuting ama at asawa naman ito, ngunit umaasa siyang sa pagkawala niya ay hahanapin ni Richard ang tunay nitong kaligayahan. Isang matalim na tunog ng pagbasag ang umalingaw-ngaw sa malawak at tahimik na silid nang tuluyang mabitawan ni Richard ang hawak niyang mamahaling kupita ng alak. Nagkalat ang mga bubog sa makintab na sahig kasabay ng pamumuo ng mga luha sa kanyang mga mata na matagal na niyang pinipigilan. Ang pagpapatawad ng kanyang asawa ay hindi naging lunas, bagkus ay naging isang mabigat na parusa sa kanyang budhi. Lalong bumigat ang kanyang dibdib nang maalala niya ang mga huling sandali ng kanyang ina na si Lourdes, ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Parang sariwa pa sa kanyang isipan ang amoy ng ospital at ang malamig na hangin sa loob ng kwarto nito. Bago tuluyang bawian ng buhay ang matanda, hinawakan nito ang kamay ni Richard ng mahigpit. Walang luhang tumulo sa mga mata ni Lourdes, tanging isang malalim na pagkaunawa lamang ang mababakas sa mukha nito. Inabot sa kanya ng kanyang ina ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang parehong kahon na palagi nitong itinatago sa ilalim ng kama. Nang buksan niya iyon sa harap ng matanda, tumambad sa kanya ang isang kapirasong papel na nanilaw na sa paglipas ng panahon. Isa itong liham. Ang mismong liham na isinulat niya 38 taon na ang nakararaan bago siya dinala ng tadhana papalayo sa probinsya ng San Isidro upang bayaran ang napakalaking utang ng kanyang ama. Bumuntong hininga ng malalim si Lourdes noon, ang tinig nito ay mahina ngunit puno ng pakiusap. Sinabi ng kanyang ina na tapos na ang kanyang obligasyon. Naibigay na niya ang lahat para sa pamilya, na itayo na niya ang imperyong inaasam ng kanyang ama at napalaki na niya ng maayos ang kanyang mga anak. Hiniling ni Lourdes na bago siya tuluyang pumikit mangako si Richard na titigil na ito sa pagpapanggap, na babalikan nito ang kaisa-isang babaeng naiwan sa nakaraan. Si Grace. Ang pangalang iyon ay parang isang matagal ng sugat na biglang binuksan. Si Grace, ang babaeng may maiinit na mata, ang babaeng naiwan sa gilid ng ilog habang umiiyak nang umalis si Richard sakay ng lumang bus. 38 taon siyang tumakbo. Nagtago siya sa likod ng mga numero ng mga kontrata at nang walang katapusang pagpapayaman upang takasan ang pangakong hindi niya natupad. 2 araw matapos ang libing ng kanyang ina, pilit na ibinalik ni Richard ang kanyang sarili sa normal na daloy ng kanyang buhay. Naroon siya ngayon sa pinakamataas na palapag ng kanyang gusali, nakaupo sa kabisera ng isang mahabang mesa na gawa sa mamahaling salamin. Sa kanyang paligid ay ang mga kilalang mamumuhunan, mga ehekutibo at mga abogadong nakasuot ng makakapal na suit. Pinag-uusapan nila ang isang napakalaking kontrata na magsasama sa 2 higanting kumpanya, isang kasunduang magpapasok ng bilyon-bilyong piso sa kanyang account.
Nagsasalita ang isang batang ehekutibo sa harap, itinuturo ang mga graph sa malaking screen na nagpapakita ng mga inaasahang kita. Ngunit habang tumatagal, unti-unting lumalabo ang paningin ni Richard. Ang boses ng lalaking nagsasalita ay parang nagiging isang malayong ugong na lamang. Sa halip na mga numero ang nakikita niya sa screen ay ang anino ng isang lumang puno sa probinsya. Sa halip na aircon ng boardroom, ang nararamdaman niya ay ang dampi ng mainit na hangin sa San Isidro at ang halimuyak ng mga bulaklak na paborito ni Grace. Pakiramdam niya ay unti-unting kinakapusan ng hangin ang kanyang mga baga. Nanlamig ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Ang luho, ang yaman, ang kapangyarihan, lahat ng ito ay biglang naging isang masikip na karsel na sumasakal sa kanya. Nakita niya sa kanyang imahinasyon ang mukha ni Grace na nakatingin sa kanya, naghihintay umaasa sa isang pangakong tinangay ng hangin. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang magpanggap na ang pera at tagumpay ay sapat na upang punan ang puwang sa kanyang kaluluwa. Tumayo si Richard ng biglaan. Tumiklop ang kanyang upuan patalikod, lumikha ng isang malakas na kaluskos na nagpatahimik sa buong silid. Napatigil sa pagsasalita ang ehekutibo sa harap. Lahat ng mga matang puno ng pagtataka at paggalang ay bumaling sa kanya. Wala ni isa mang nangahas na magsalita. Tiningnan ni Richard ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Huminga siya ng malalim, inayos ang butones ng kanyang kasuotan at nagsalita ng may malamig at mariin na tono. Sinabi niya sa lahat na itigil ang presentasyon at kanselahin ang buong kontrata. Wala nang negosasyon na magaganap sa araw na iyon at marahil ay kahit sa mga susunod na buwan. Namilog ang mga mata ng kanyang mga kasosyo. May isang matandang vice-presidente ang naglakas loob na tumayo at magtanong kung ano ang problemang nagmamakaawang pag-isipan muli ang desisyon dahil bilyon-bilyong piso ang mawawala sa kanila. Ngunit hindi na siya pinansin ni Richard. Tinalikuran niya ang mga ito, iniwan ang mga nakabukas na folder ng kontrata sa ibabaw ng mesa at naglakad palabas ng boardroom na parang isang haring isinusuko ang kanyang korona. Walang sinuman ang nagtangkang pigilan siya. Pagbaba niya sa basement parking, naramdaman niya ang isang pambihirang kaluwagan sa kanyang dibdib. Parang isang malaking bato ang naalis sa kanyang mga balikat. Binuksan niya ang pinto ng kanyang itim na SUV at mabilis na sumakay sa loob. Tinitigan niya ang manibela sa loob ng ilang segundo. Sa pasaherong upuan sa kanyang tabi, maingat na nakapatong ang lumang kahon na ibinigay ng kanyang ina at ang talaarawan ng kanyang asawa, ang kanyang nakaraan at ang kanyang naging buhay, parehong nakatingin sa kanya, nag-uudyok na gawin ang nararapat. Isang malakas at mabigat na ugong ng makina ang bumasag sa katahimikan ng parking lot nang paandarin niya ang sasakyan. Walang pag-aatubili, idiin niya ang kanyang paa sa silinyador. Lumabas ang sasakyan mula sa madilim na basement patungo sa kalsadang pinaliliguan ng ulan. Iniwan niya ang kumikinang na mga ilaw ng Maynila sa kanyang likuran. Nakatingin lamang si Richard sa mahaba at madilim na kalsada na naghihintay sa kanya sa unahan. Ang tanging destinasyon sa kanyang isipan ay ang lugar na 38 taon niyang tinakasan. Bumalik ang tibok ng kanyang puso na parang isang 17 gulang na binatilyo na handang hamakin ng lahat. Pabalik na siya sa San Isidro at sa pagkakataong ito, walang kahit anong yaman o trahedya ang makakapigil sa kanya. Matapos ang ilang oras na walang tigil na pagbaybay sa mahaba at baku-bakong kalsada, tuluyang pumasok ang makintab na itim na SUV ni Richard sa bayan ng San Isidro. Ang mga gulong nito na binalot na ng makapal na putik mula sa biyahe ay huminto sa gilid ng isang maingay at abalang palengke. Sa loob ng malamig na sasakyan at sa likod ng mga salamin nitong madilim, pinagmasdan ni Richard ang bayang matagal niyang kinalimutan. Marami na ang nagbago. May mga konkretong gusali na ngayon na nakatayo kung saan dati ay mga kubo lamang at mas siksikan na ang mga sasakyan sa makipot na kalsada. Ngunit ang amoy ng probinsya, ang halo-halong sangsang ng isda, alikabok at usok ng inihaw na karne ay nanatiling nakaukit sa hangin. Habang naghihintsuksika lang mga nakaharang na tricycle na hagip ng kanyang paningin ang isang kaguluhan sa tapat ng bilihan ng mga gulay. Isang lalaking may malaking tiyan,
at nakasuot ng manipis na polo ang walang awang naninigaw sa isang babaeng nakatayo sa harap nito. Ang lalaki ay may mapagmataas na tindig mistulang haring naguutos sa kanyang nasasakupan. Batay sa mga pabulong na komento ng mga dumadaan, napagtanto ni Richard na ang lalaki ay si Dennis, ang kasalukuyang kapitan ng barangay, isang taong ginagamit ang posisyon upang manindak. Ngunit ang buong atensyon ni Richard ay hindi nakatuon sa mayabang na lalaki kundi sa babaeng sinisigawan nito. Nakasuot ang babae ng isang kupas na bestida na halatang dinaanan na ng maraming taon ng paglalaba. Nakayuko ito sunod-sunuran at pilit na itinatago ang sarili mula sa mga mapanghusgang tingin ng mga usyoserong nagkukumpulan sa paligid. Nang bahagyang umangat ang mukha ng babae upang mahinang pakiusapan ang lalaking nagagalit, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Richard. Natigilan siya. Nawala ang lahat ng hangin sa kanyang mga baga. Si Grace. Kahit na natatakpan ng pagod at hapis ang mukha nito, hinding-hindi niya makakalimutan ang mga matang iyon. Ngunit ang Grace na nasa kanyang isipan, ang 17 gulang na dalagang may ngiting kasing liwanag ng araw at may mga pangarap na abot langit, ay tila naglaho na parang bula. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay parang isang bulaklak na tinapaon at pinatuyo ng malupit na panahon. Nakita ni Richard ang malalalim na linya sa paligid ng mga mata nito. Ang magaspang na balat at ang manipis na pangangatawan na nagpapatunay ng isang buhay na puno ng pagtitiis at kalbaryo. Isang matinding hapdi ang sumugod sa dibdib ni Richard. Sa loob ng 38 taon, pinangarap niyang balikan si Grace upang ipagmalaki ang lahat ng kanyang naabot. Inakala niyang babalikan niya ang isang babaeng nabubuhay, ng tahimik at masaya. Hindi niya inasahan na madadatnan niya itong nakakulong sa isang bangungot. Ang boses ni Dennis ay muling umalingaw-ngaw, puno ng pangiinsulto at pambabastos. Pinararatangan nitong walang kwenta at pabigat si Grace dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali sa pamamalengke. Para kay Dennis, ang presensya ng maraming tao ay hindi dahilan upang magpigil, bagkus ay isa itong entablado upang lalong iparamdam ang kanyang kapangyarihan at ipahiya ang kanyang asawa. Ang kultura ng pagpapahiya sa publiko ay tila naging sandata ng lalaki upang busugin ang sarili nitong ego. Hindi pa nakontento sa mga masasakit na salita, galit na hinablot ni Dennis ang lumang sako bag na hawak ni Grace. Dahil sa labis na puwersa, nabitawan ito ng babae at walang awang inihagis ng lalaki ang bag sa madilim na putikan sa gilid ng kalsada. Nagkalat ang mga murang gulay, ilang pirasong barya at isang lumang rosaryo na yari sa kahoy. Namula ang mukha ni Grace sa labis na kahihiyan. Ang kanyang mga balikat ay nanginig habang pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang lumuhod sa maruming lupa, yumuko sa harap ng mga taong nagbubulungan, ngunit walang ginagawa para tulungan siya at nagsimulang pulutin ang kanyang mga nagkalat na gamit. Isang matinding alon ng galit ang sumiklab sa buong pagkatao ni Richard. Ang kanyang mga kamao ay naikuyom ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Walang anumang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang buong katawan ay nag-init sa pagkamuhi. Lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay pakiramdam niya'y walang kwenta kung hahayaan niya lamang na yurakan ang dignidad ng kaisa-isang babaeng minahal niya. Mabilis at mariin niyang tinanggal ang kanyang seatbelt. Isinara niya ang mga mata ng isang saglit upang kalmahin ang sarili at pagkatapos ay binuksan ang mabigat na pinto ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa purong balat ay walang pag-aatubiling tumapak sa maputik at basa-basang kalsada ng San Isidro. Sa paglabas ng isang makisig na lalaking nakasuot ng pormal na damit at may tindig ng isang bilyonaryo, tila nahati ang dagat ng mga tao sa palengke. Ang ingay ng mga nagtatawadang mamimili ay unti-unting namatay. Ang lahat ng mata ay napabaling sa estrangherong tila bumaba mula sa ibang mundo. Ang kanyang malamig at seryosong aura ay nagbigay ng isang tahimik ngunit nakakikilabot na babala sa sinumang haharang sa kanyang daraanan. Naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Grace. Binaliwala niya ang putik na dumidikit sa laylayan ng kanyang mamahaling pantalon. Nang makalapit, dahan-dahan siyang yumuko sa tabi ng babae.
Kinuha niya ang kanyang puti at pinunapanyo mula sa bulsa ng kanyang coat, pinulot ang lumang rosaryo mula sa putikan at maingat na pinunasan iyon bago inilagay sa loob ng sako bag. Sunod niyang pinulot ang mga barya at gulay at inilagay rin ang mga ito sa loob ng may matinding pag-iingat, tila ba mga mamahaling diamante ang kanyang mga hinahawakan. Nakita ni Grace ang isang pares ng malinis na kamay na tumutulong sa kanya. Nang iangat niya ang kanyang paningin, upang magpasalamat, bumungad sa kanya ang mukha ng isang lalaking may mga matang nagtataglay ng napakalalim na kalungkutan at pangungulila. Sa unang segundo, puro kalituhan ang naramdaman ni Grace. Isang mayamang dayo, ngunit nang magtagal ang pagtatama ng kanilang mga paningin, tila umatras ang oras. Nawala ang ingay ng palengke, nawala ang presensya ng mga usyosero at tila silang dalawa na lamang ang naiwan sa buong mundo. Kahit na may mga pilak na hibla na sa buhok ng lalaki at may tatak na ng awtoridad ang mukha nito, imposibleng hindi niya makilala ang lalaking paulit-ulit niyang iniiyakan tuwing gabi. Ang mga matang iyon ang parehong mga matang nangako sa kanya sa gilid ng ilog. Namilog ang mga mata ni Grace. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi habang isang tahimik na pagkilala ang dumaan sa kanyang isipan. Hindi siya makapagsalita. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling nabuhay sa kanyang lalamunan, ngunit walang tinig na lumabas. Richard. Naramdaman ni Richard ang paghigpit ng kanyang lalamunan nang makita niya ang gulat at kirot sa mga mata ng babae. Gusto sana niyang magsalita, gusto sana niyang sabihin na nandito na siya at hindi na siya aalis, ngunit isang marahas at malakas na kamay ang biglang humablot sa manipis na braso ni Grace. Muntik nang matumba si Grace sa lakas ng pagkakabatak sa kanya. Napadaing siya ng tahimik. Si Dennis. Namumula ang mukha ng kapitan sa labis na galit. Ang kanyang ego na sanay na palaging tinitingala at kinatatakutan ng mga taga-baryo ay labis na nasugatan dahil sa tahimik na panghihimasok ng isang estrangherong halatang higit na nakatataas sa kanya sa lahat ng aspeto. Ang pagtulong ng lalaking iyon sa kanyang asawa sa harap ng publiko ay isang direktang sampal sa kanyang pagiging lalaki at awtoridad. Inilagay ni Dennis si Grace sa kanyang likuran bilang tanda ng pagmamay-ari kahit na ang higpit ng pagkakahawak niya ay malinaw na nakakasakit na sa babae. Humarap siya kay Richard, ang dibdib ay mabilis na umaangat baba sa labis na inis. Itinapat niya ang kanyang mukha sa direksyon ng mayamang lalaki at nagpakawala ng isang mapagbantang boses na punong-puno ng kayabangan at puot sapat upang marinig ng mga taong nagkukumpulan sa paligid. Sino kang hayop ka at anong pakialam mo sa asawa ko? Nananatiling kalmado si Richard sa gitna ng tensyon, isang katangiang naging sandata niya sa loob ng maraming dekada sa mundo ng negosyo. Habang si Dennis ay tila isang asong ulol na naghahanap ng away, si Richard ay tumayo nang matuwid ang kanyang malamig na titig ay sapat na upang pakuluyin ang dugo ng sinumang kalaban. Sa halip na gumanti ng dahas isang banayad, ngunit nakapapangilabot ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipinakilala ni Richard ang kanyang sarili bilang isang negosyante mula sa Maynila na naghahanap ng mga pagkakataon sa probinsya. Binanggit niya ang kanyang apelyido ng may awtoridad, isang pangalang alam niyang magbibigay ng takot at interes sa isang taong tulad ni Dennis na uhaw sa kapangyarihan at pera. Nakita ni Richard ang mabilis na pagbabago sa mukha ng kapitan. Ang galit ay napalitan ng kuryosidad at kalaunan ay naging isang mapanirang ningning sa mga mata nito. Ang amoy ng pera ay mas malakas para kay Dennis kaysa sa anumang usapin ng dangal. Dahil sa kasakiman, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Inanyayahan ni Dennis si Richard na maghapunan sa kanilang tahanan, isang pagkakataon daw, upang pag-usapan ang mga potensyal na proyekto sa barangay. Alam ni Richard na isa itong bitag, ngunit tinanggap niya ang paanyaya. Kailangan niyang makita kung gaano kalalim ang dusa ni Grace sa loob ng sarili nitong pamamahay. Pagdating sa bahay ni na Grace, mas lalong nadama ni Richard ang bigat ng katotohanan. Ang bahay ay maayos, ngunit bakas ang kawalan ng init at pagmamahal. Habang naghahanda si Grace ng pagkain sa kusina, walang tigil si Dennis sa pagmamayabang tungkol sa kanyang mga nagawa bilang pinuno ng barangay.
Bawat salita ng lalaki ay punong-puno ng pagpapahalaga sa sarili habang paminsan-minsang bumabaling kay Grace upang magbitaw ng mga salitang nagpapaliit sa halaga ng asawa. Napansin ni Richard ang bawat galaw ni Grace. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag ang mga plato. Nang abutan siya nito ng baso, bahagyang naisingit ng manggas ng kanyang damit ang katotohanang pilit itinatago. Sa puting balat ng pulso ni Grace, nakita ni Richard ang mga ube at asul na pasamang bakas ng marahas na pagkakahawak na hindi kayang burahin ng anumang piring sa mata. Ang galit ni Richard ay muling nag-alab, ngunit pinanatili niya ang kanyang boses sa isang mahinahon ngunit mapanganib na antas. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan ng aksidenteng mabitawan ni Grace ang isang sandok dahil sa labis na kaba. Isang matalim na tunog ng pagbagsak ng metal sa sahig ang bumasag sa usapan. Agad na tumayo si Dennis, ang kanyang mukha ay nagdilim sa bilis ng kidlat. Sinigawan niya si Grace, tinawag itong tanga at inutil sa harap ng kanilang panauhin. Inutusan niya ang asawa na lumuhod at pulutin ang sandok, isang malinaw na pagtatangka na ipakitang siya ang Panginoon sa tahanang iyon. Hindi na nakapagtimpi si Richard. Tumayo siya at itinama ang kanyang tindig, ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong silid. Sa isang malalim at baritonong tinig, sinabi niya kay Dennis na ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kung paano niya pasunuod ang kanyang asawa, kundi sa kung paano niya ito pinoprotektahan. Idinagdag niya na hindi siya nakikipagnegosyo sa mga taong walang kontrol sa kanilang sariling emosyon at walang respeto sa loob ng tahanan. Natigilan si Dennis. Ang kanyang kayabangan ay tila nabutas ng isang karayom. Hindi siya nakakibo nang makita ang bagsik sa mga mata ni Richard, isang bagsik na nagsasabing kaya siyang ibagsak ng lalaking ito sa isang kumpas lamang ng kamay. Nang matapos ang hapunan, inihatid ni Grace si Richard hanggang sa gate. Ang kadiliman ng gabi ay nagbigay sa kanila ng sandaling pagkakataon na malayo sa mapanuring mata ni Dennis. Walang salitang lumalabas sa kanilang mga labi, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay puno ng mga tanong na 38 taon nang naghihintay ng sagot. Bago tuluyang makasakay sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Richard ang isang mabilis na pagdampi ng papel sa kanyang palad. Palihim itong iniabot ni Grace habang nakayuko at nagkukunwaring nag-aayos ng kanyang damit. Agad na isinara ni Richard ang kanyang kamay at tumango ng bahagya bago pinaandar ang makina. Paglayo niya sa bahay, itinigil ni Richard ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Binuksan niya ang interior light at binasa ang sulat. Ang mga letra ay mabilis na isinulat, halatang may halong takot at pagmamadali. Ang mga salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao. Nakasulat doon ang isang babala. Pinapakiusapan siya ni Grace na umalis na sa San Isidro habang may pagkakataon pa. Sinabi nito na hindi kilala ni Richard kung gaano kadelikado si Dennis kapag nasusugatan ang pride nito at ayaw niyang mapahamak si Richard dahil sa kanya. Ngunit sa huling bahagi ng sulat may isang linyang bumasag sa puso ng bilyonaryo. Nakasulat doon, "Huwag mo nang sayangin ang buhay mo sa isang taong matagal nang patay ang kaluluwa." Tiningnan ni Richard ang madilim na kalsada pabalik sa bayan. Alam niya hindi lamang ito basta muling pagkikita. Ito ay isang digmaan para sa kaligtasan ni Grace at hinding-hindi siya aalis hanggat hindi niya nababawi ang lahat ng ninakaw ng panahon mula sa kanila. Nilukot ni Richard ang kapirasong papel na naglalaman ng babala ni Grace hanggang sa maging isang maliit na bola ito sa kanyang palad. Sa halip na matakot, mas lalong tumindi ang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi siya bumalik sa San Isidro matapos ang 38 taon para lamang tumakbo muli. Sa kanyang silid sa hotel, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakatiwalaang tauhan sa Maynila. Inutusan niya itong hukayin ang bawat baho, bawat utang at bawat lihim na itinatago ni Dennis sa loob ng 5 taon. Hindi nagtagal at lumabas ang katotohanan. Si Dennis, ang kagalang-galang na kapitan ng barangay sa harap ng madla, ay isang bulok na sistema sa likod ng saradong pinto. Natuklasan ni Richard na ang lalaki ay baon sa utang dahil sa iligal na pagsusugal at mayroon itong kinakasamang ibang babae, isang mas bata at mapangahas na babaeng nagngangalang Sheila.
Ngunit ang mas masakit na revelasyon ay nalaman ni Richard nang bisitahin niya ang matandang ina ni Grace na si Aling Teresa. Sa loob ng maliit at amoy gamot na kwarto ni Aling Teresa, nalaman ni Richard ang tanikalang gumagapos kay Grace. Noong mga panahong naghihingalo ang matanda, dahil sa malubhang sakit sa puso si Dennis ang nagbayad ng lahat ng operasyon at gamot. Dahil sa matinding utang na loob o utang na loob na itinuturing na sagrado sa kultura ng mga Pilipino, naramdaman ni Grace na wala siyang karapatang iwan ng lalaki kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang kaligayahan at kaligtasan. Isang hapon pinuntahan ni Richard si Grace sa pampang ng ilog, ang lugar kung saan sila madalas tumambay noong sila ay 17 gulang pa lamang. Doon sa ilalim ng matandang puno ng nara, nadatnan niya ang babaeng nakatingin sa malayo, tila hinahanap ang sarili sa agos ng tubig. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Richard. Kinaharap niya si Grace at inilahad ang lahat ng kanyang natuklasan. Isang matinding pagtatalo ang sumiklab sa pagitan nila. Binigyang diin ni Richard na ang utang na loob ay hindi dapat maging lisensya para sa pang-aabuso. Galit na sumigaw si Grace, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon, sinasabing hindi kailanman maiintindihan ng isang bilyonaryong katulad ni Richard ang bigat ng dangal at kahihiyan na nakataya sa kanilang maliit na bayan. Sa gitna ng sigawan, biglang hinawakan ni Richard ang magkabilang balikat ni Grace at hinila ito palapit sa kanya. Pinilit niya itong tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Sa loob ng ilang segundo ang galit ay napalitan ng isang masakit na katahimikan. Niyakap ni Richard si Grace ng napakahigpit, isang yakap na hindi lamang naglalayong magbigay ng init, kundi upang iparamdam sa babae na mayroon pa ring isang taong handang maging sandigan niya sa gitna ng unos. Isang malalim na hikbi ang kumawala mula kay Grace, ang unang pagkakataon na hinayaan niyang gumuho ang kanyang pader sa harap ng lalaking kaisa-isang nakakakita sa kanyang tunay na pagdurusa. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang presyong binabayaran para sa kanilang pananahimik. Minsan, ang akala nating kabutihan ay isa palang mapanlinlang na bitag na dahan-dahang pumuputol sa ating hininga. Ang halaga ng pagiging inosente at ang maling paniniwala sa isang huwad na utang na loob ay madalas na nagiging mitsa ng sarili nating pagkagunaw. Napakasakit isipin na sa mundo ng mga tao, ang mga pusong pinakamalinis ang madalas na nagiging biktima ng mga aninong pinakamadilim, at ang tanging paraan upang makalaya ay ang pagtanggap na ang tunay na kaligtasan ay wala sa kamay ng iba kundi sa lakas na pilit nating itinatago sa loob ng ating sariling sugatang pagkatao. Paalis na sana si Richard mula sa pampang nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe ang dumating mula sa kanyang impormante sa bayan. Ang kabit ni Dennis na si Sheila ay kasalukuyang naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Grace, at ang babaeng iyon ay may dalang masamang balak na hihigit pa sa simpleng paghaharap. Isang panibagong gulo ang nakatakdang sumabog, at sa pagkakataong ito hindi na ito mananatiling isang lihim sa loob ng tahanan. Ang covered court ng Barangay San Isidro ay punong-puno ng tao noong hapong iyon para sa isang pagtitipon ng komunidad. Sa isang gilid, abala si Grace sa pagtulong sa paghahanda ng pagkain para sa mga bata. Pawisan siya at bakas ang pagod, ngunit patuloy pa rin sa paggawa ng walang reklamo. Hindi niya alintana ang init hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar at nakaiiritang boses na nagmumula sa bungad ng court. Dumating si Dennis hindi bilang isang pinunong naglilingkod, kundi bilang isang lalaking nagpapakitang gilas. Ngunit ang mas ikinabigla ng lahat ay ang babaeng kasama nito. Si Sheila na nakasuot ng isang maikli at matingkad na pulang damit ay walang awang nakakapit sa braso ni Dennis sa harap ng napakaraming tao. Ang presensya ni Sheila ay isang malinaw na insulto, isang lantarang paglapastangan sa dangal ni Grace bilang asawa. Mabilis na kumalat ang mga pabulong na salita sa paligid. Ang mga matatandang babae ay nagtakip ng kanilang mga bibig habang ang iba ay palihim na kumukuha ng litrato. Ang kulturang ito ng usisero at chismis ay tila isang apoy na mabilis na tumupok sa natitirang respeto ni Grace sa sarili. Mula sa malayo, nakatayo si Richard sa tabi ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ang bawat detalye. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Grace, naghihintay kung kailan ito tuluyang maninindigan.
Lumapit si Sheila sa kinaroroonan ni Grace sa kusina. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kayabangan. Sa harap ng mga kababaihan sa barangay, nagsimulang magbitaw ng mga masasakit na salita si Sheila. Nilait nito ang anyo ni Grace, tinawag itong tuyot at walang buhay. Idinagdag pa ng babae na hindi katakatakang maghanap ng iba si Dennis dahil sa kawalan umano ng kakayahan ni Grace na maging isang tunay na katuwang sa buhay. Ang mga salitang ito ay sadyang idinisenyo upang hiyain si Grace sa pinakamasakit na paraan. Hindi pa nakontento, kinuha ni Sheila ang isang palanggana na puno ng malapot at maruming tubig na pinaghugasan ng mga plato. Sa isang mabilis at mapanghamong galaw, ibinuhos niya ang lahat ng maruming tubig sa mukha at katawan ni Grace. Natahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Grace, habang ang maruming tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang damit. Sa loob ng ilang sandali nanatiling nakayuko si Grace. Ngunit nang iangat niya ang kanyang mukha, wala nang bakas ng takot o pagtitimpi sa kanyang mga mata. Ang apoy na matagal na niyang itinatago ay tuluyan ng sumabog. Isang matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sheila bago pa man ito makapagsalita muli. Ang lakas ng sampal ay sapat na upang mapaling ang ulo ng babae at mawalan ito ng balanse. Hindi pa natapos doon, sinunggaban ni Grace ang buhok ni Sheila at pilit itong idiniin sa harap ng mesa. Nagsisigaw si Sheila sa gulat, ngunit walang sino man sa mga tao ang nagtangkang mamagitan. Ang lahat ay tila nabato sa kanilang kinatatayuan, gulat sa biglaang pagbabago ng babaeng dati ay sunod-sunuran lamang. Dali-daling lumapit si Dennis upang saktan si Grace at pigilan ito. Itinaas ni Dennis ang kanyang malaking kamay, ang kanyang mukha ay namumula sa galit dahil sa pagkapahiya ng kanyang kinakasama. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ng lalaki sa pisngi ni Grace, isang matigas at bakal na hawak ang pumigil sa kanyang pulso. Si Richard. Hindi na malaya ng sinuman ang paglapit nito. Ang titig ni Richard kay Dennis ay parang isang talim na handang pumatay. Ang higpit ng pagkakahawak niya ay sapat na upang dumaing si Dennis sa sakit, bagaman walang anumang tunog ng pag-aray ang lumabas sa bibig nito dahil sa takot. Sa harap ng buong barangay, ipinakita ni Richard na ang panahon ng paghahari-harian ni Dennis ay tapos na. May mga sandali sa ating buhay na ang pananahimik ay hindi na isang kabutihan kundi isang dahan-dahang pagpapakamatay ng ating sariling kaluluwa. Ang paggising mula sa isang mahabang panaginip ng pagtitiis ay madalas na nagmumula sa isang masakit na sampal ng realidad. Doon nating matatanto na ang pagpapatawad at pag-unawa ay may hangganan, lalo na kung ang kapalit nito ay ang ating sariling dangal. Ang pagsabog ng isang pusong matagal na pinahirapan ay hindi isang tanda ng kahinaan kundi ang simula ng isang masakit, ngunit kinakailangang paglaya mula sa mga aninong pilit tayong ibinabaon sa limot. Dahan-dahang binitawan ni Richard ang kamay ni Dennis, ngunit bago siya tumalikod, isang malamig na babala ang iniwan niya sa lalaki. Sinabi niya na ito pa lamang ang simula ng pagbagsak ni Dennis. Habang inaalalayan niya si Grace palabas ng court, iniwan nila ang isang komunidad na puno ng bulong-bulungan at isang katotohanang hindi na kailanman mababalura. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, isang mas malalim na banta ang naghihintay. Sa kanyang pag-alis nakita ni Richard ang isang pamilyar na mukha sa malayo, ang mukha ng anak ni Grace na si Leah na kanina pa pala nanonood at may mga matang puno ng galit at kalituhan. Ang kamao ni Richard ay masakit pa rin mula sa marahas na pakikipagtagpo nito sa panga ni Dennis kanina sa harap ng maraming tao. Ngunit ang pisikal na hapdi ay walang-wala kumpara sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso habang pinagmamasdan si Grace. Matapos ang kaguluhang iyon, mabilis na hinila ni Richard si Grace papalayo sa mapanghusgang mga mata ng mga tao sa barangay. Isinakay niya ang babae sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaharurot ito patungo sa hotel kung saan siya nanunuluyan. Sa loob ng sasakyan, namayani ang isang mabigat na katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bintana ang naririnig. Nakatingin lamang si Grace sa labas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang basang damit. Hindi siya umiiyak, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagkabigla.
Ang isang taong sanay sa pagtitiis ay madalas na hindi alam kung paano magreaksyon kapag ang mundong kinagisnan niya ay biglang gumuho. Pagdating sa hotel, inalalayan ni Richard si Grace patungo sa kanyang suite. Sa loob ng marangyang silid na malayo sa gulo ng San Isidro, tila unti-unting bumalik ang hininga ni Grace. Kumuha si Richard ng malinis na tuwalya at dahan-dahang lumapit sa babae. Sa isang banayad na galaw, sinimulan niyang punasan ang maruming tubig na nananatili pa rin sa buhok ni Grace. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang 38 taon na namagitan sa kanila. Ang Richard na isang bilyonaryo at ang Grace na isang sugatang ina ay nawala. Ang tanging natira ay ang dalawang kaluluwang dati ay nangarap sa gilid ng ilog. Walang salitang binitawan si Richard, ngunit ang bawat dampi ng tuwalya sa balat ni Grace ay nagdadala ng isang mensahe ng pagkalinga na matagal nang hindi nararamdaman ng babae. Dahan-dahang tumingala si Grace. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng suite, nakita niya ang mga mata ni Richard, mga matang puno ng sakit pagsisisi at isang uri ng pag-ibig na hindi kayang burahin ng panahon. Isang malalim at gumaralgal na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Grace. Doon sa loob ng ligtas na silid na iyon, sa nyerderya siyang supdor. Umiyak siya nang walang humpay, inilalabas ang lahat ng pait na kinimkim niya sa loob ng maraming dekada ng pagiging asawa ni Dennis. Hinayaan lang siya ni Richard na kayakap ng mahigpit, nagsisilbing kuta sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Samantala, sa kabayanan, hindi tumitigil ang galit ni Dennis. Ang kahihiyang natamo niya sa harap ng kanyang mga nasasakupan ay isang sugat na hindi niya hahayaang maghilom ng ganoon na lamang. Para sa isang taong tulad ni Dennis, ang kapangyarihan ay higit pa sa tungkulin. Ito ay ang kanyang buhay. At ngayong nayurakan ito ng isang dayo, gagawin niya ang lahat upang makaganti. Inutusan ni Dennis ang ilan sa kanyang mga tauhan na pumunta sa bahay ni Aling Teresa, ang ina ni Grace. Isang matalim na tunog ng pagbasag ng salamin ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi nang ihagis ng mga tauhan ni Dennis ang isang malaking bato sa bintana ng matanda. Hindi pa sila nakontento, nagsimula silang sumigaw ng mga pagbabanta, sinasabing hindi sila titigil hanggat hindi bumabalik si Grace sa kanyang asawa. Ang layunin ay malinaw, danyasin ang mga taong mahalaga kay Grace upang pilitin itong sumuko. Nakatanggap ng tawag si Richard mula sa kanyang mga impormante tungkol sa nangyayari sa bahay ni Aling Teresa. Agad siyang nagpadala ng mga security personnel upang protektahan ang matanda, ngunit alam niyang hindi sapat ang depensa lamang. Ang kalaban ay hindi lamang si Dennis kundi ang kawalan ng moralidad ng lalaking iyon. Habang naghahanda si Richard na harapin ang susunod na hakbang, biglang tumunog ang telepono ni Grace na nakapatong sa mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa pag-aakalang isa ito sa mga banta ni Dennis, nag-atubili si Grace, ngunit sa huli ay sinagot niya rin ito. Isang malamig at mapang-uyam na tawa ang narinig ni Grace mula sa kabilang linya. Si Dennis. Ngunit ang boses nito ay walang bakas ng pagkatalo, sa halip puno ito ng isang masamang kumpiyansa. Sinabi ni Dennis na maaaring nailayo ni Richard ang katawan ni Grace, ngunit hinding-hindi nito makukuha ang kaluluwa ng kanilang pamilya. Ipinaalam niya kay Grace na kasalukuyan niyang kasama ang kanilang anak na si Leah sa lungsod. Idinagdag pa ng lalaki na matagumpay niyang naipaliwanag kay Leah ang lahat ng kasalanan ng kanyang ina, kung paano nito tinalikuran ang kanilang tahanan para sa isang mayamang lalaki. Nanginig ang kamay ni Grace hanggang sa mabitawan niya ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak ng gadget sa carpeted na sahig ay tila hudyat ng isang panibagong trahedya. Tumingin siya kay Richard nang may mga matang puno ng takot. Sinabi ni Dennis na gagawin niyang impyerno ang buhay ni Leah at itatatak sa isipan ng bata na ang kanyang ina ay isang babaeng walang dangal maliban na lamang kung susunod si Grace sa kanyang gusto. Ang paggamit sa sariling anak bilang panakipbutas at sandata ay ang pinakamababang antas ng pagkatao, at doon na pagtanto ni Richard na ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa kanila ni Grace. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa isang anak mula sa laso ng isang tusong ama. Isang malakas na kalabog mula sa pintuan ng suite ang bumasag sa mabigat na katahimikan ng silid. Hindi pa man nakakabawi si Grace mula sa pananakot ni Dennis sa telepono, bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang dalagang humihingal, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at ang mukha ay basang-basa ng luha.
Si Leah. Sa edad na 20 si Leah ang kaisa-isang liwanag sa buhay ni Grace ang dahilan kung bakit nagawa niyang tiisin ang bawat sampal at mura ni Dennis sa loob ng maraming taon. Ngunit ang anak na inaasahan niyang magiging sandigan ay tumayo sa kanyang harapan na tila isang estranghero. Hindi yakap ang ibinigay nito kundi isang marahas na pagbalibag ng kanyang bag sa sahig na lumikha ng isang matunog na hudyat ng pagwawakas ng kanilang kapayapaan. Mabilis na lumapit si Grace, ang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ang kanyang anak, ngunit mabilis na umurong si Leah. Ang bawat hakbang pabalik ng dalaga ay tila isang malalim na sugat sa dibdib ni Grace. Sinubukan ni Grace na magsalita na ipaliwanag ang lahat, ngunit pinigilan siya ng isang boses na isang serye ng mga masakit na paratang ang lumabas sa bibig ni Leah. Sinumbatan niya ang kanyang ina sa pag-alis sa kanilang tahanan. Ayon kay Leah, nalaman na niya ang lahat mula sa kanyang ama kung paano raw nilandi ni Grace ang isang mayamang lalaki mula sa Maynila upang takasan ang hirap at iwan ang kanilang pamilya sa gitna ng kahihiyan. Ang bawat salitang binitawan ni Leah ay malinaw na produkto ng lason na itinanim ni Dennis sa kanyang isipan sa loob ng ilang oras na sila ay magkasama sa lungsod. Nakatayo lamang si Richard sa isang sulok, pinagmamasdan ang bawat eksena nang may matinding pait. Gusto niyang mamagitan, gusto niyang isigaw ang katotohanan na ang kanyang amang si Dennis ay isang sugarol, isang manloloko at isang mambubugbog. Ngunit alam ni Richard ang mga patakaran ng pamilyang Pilipino. Bilang isang estranghero, ang bawat salitang bibitawan niya ay magmumulang depensa lamang ng isang mang-aagaw. Pinanood niya kung paano. Dahan-dahang gumuho ang dignidad ni Grace sa harap ng sarili nitong anak. Ang pinakamasakit na bahagi ay nang ituro ni Leah ang kanyang daliri sa mukha ni Grace at sabihing mas masahol pa ito sa mga babaeng binabayaran sa kalye dahil ipinagpalit nito ang dangal para sa isang marangyang kwarto sa hotel. Sa tindi ng emosyon, hindi na nakayanan ni Grace ang bigat. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at sa isang iglap dahan-dahan siyang natumba sa sahig. Ang kanyang pagbulagta ay hindi sinamahan ng anumang tinig kundi ng isang nakabibinging katahimikan ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Agad na dinaluhan ni Richard si Grace habang si Leah ay nanatiling nakatayo, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang nakatatakot na kawalan ng pakiramdam na tila naniniwala siyang isang sining lamang ang paghihirap ng kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhang ito, tumunog ang telepono ni Richard. Isang mensahe mula kay Dennis ang lumabas sa screen. Walang paligoy-ligoy ang nilalaman nito. Isang ultimatum. Hinihingi ni Dennis ang 10 milyong piso kapalit ng pagpirma niya sa dokumento ng annulment at ang pangakong lalayo na siya sa buhay ni Leah. Kung hindi makukuha ni Dennis ang pera sa loob ng 24 na oras, tiniyak niya na hinding-hindi na muling titingnan ni Leah ang kanyang ina ng may pagmamahal at ituturing ni Dennis na patay na ang asawa sa harap ng buong San Isidro. Inalalayan ni Richard si Grace na makaupo sa sofa habang tinititigan ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamao ay naikuyom hanggang sa marinig ang mahinang tunog ng pag-igting ng kanyang mga kasukasuan. Hindi pera ang problema. Kayang ibigay ni Richard ang halagang iyon sa isang kurap lamang ng mata. Ang problema ay ang pagtanggap na ang katarungan ay kailangang bilhin mula sa isang demonyo. Narito ang isang malamig na katotohanan. Tungkol sa kalikasan ng tao, ang dugo ay hindi laging nagsisilbing bigkis na nagbubuklod sa atin, kundi madalas itong nagiging pinakamatulis na patalim na ginagamit ng mga aninong nagpapanggap na kapamilya upang danyasin tayo sa pinakamalalim na paraan. Ang pag-ibig, kapag hinaluan ng laso ng maling impormasyon at pagmamanipula, ay nagiging isang sandata ng pagkawasak na mas mabisang pumatay kaysa sa anumang baril. Nakababaliw isipin na ang isang anak ay kayang duraan ang mukha ng nagbigay sa kanya ng buhay dahil lamang sa bulong ng isang taong ang tanging alam ay manira. Sa huli, ang pera ay nagiging isang malupit na salamin, nilalantad nito ang tunay na anyo ng bawat isa. Pinapakita nito kung sino ang handang magbenta ng kaluluwa para sa isang hit-hit ng luho at kung sino ang handang ubusin ang lahat para sa isang pagkakataong makahinga ng malaya. Ang trahedya ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkakadiskubre na sa likod ng bawat maskara ng pamilya
ay may isang halimaw na naghihintay lamang ng tamang presyo upang mangagat. Kinuha ni Richard ang kanyang laptop at mabilis na nag-type ng isang email sa kanyang mga abogado sa Manila. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng awa. Kung ang laro ni Dennis ay dumi at pananakot, ipakikita ni Richard kung paano maglaro ang isang taong binuo ang kanyang imperyo mula sa wala. Hindi niya ibibigay ang 10 milyon para sa isang suhol, ibibigay niya ito bilang huling pako sa kabaong ng karera ni Dennis. Tiningnan niya si Grace na ngayon ay tulala at wala sa sarili, habang si Leah ay nakakulong sa kabilang kwarto sumisigaw ng mga masasakit na salita. Huminga ng malalim si Richard. Ang gabi ay mahaba ngunit ang kanyang plano ay mas malalim pa sa kadiliman ng San Isidro. Maaliwalas ang sikat ng araw sa labas ng hotel ngunit sa loob ng malawak na lobby ang hangin ay tila punong-puno ng kuryenteng handang sumabog sa anumang sandali. Nakaupo si Richard sa isang sofa na gawa sa mamahaling balat, ang kanyang mga kamay ay relax na nakapatong sa sandalan habang may isang tasang kape sa kanyang harap na hindi pa nababawasan. Ang kanyang mukha ay kalmado, isang anyo na madalas niyang ginagamit kapag nasa harap siya ng isang negosasyong alam niyang panalo na siya bago pa man magsimula. Eksaktong 10:00 ng umaga nang bumukas ang malaking salaming pinto ng hotel. Pumasok si Dennis nang may kasamang 2 lalaking halatang mga tauhan niya sa barangay. Ang bawat hakbang ng kapitan ay puno ng kayabangan. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok at may isang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo dahil hawak niya sa leeg ang isang bilyonaryo sa pamamagitan ng kanyang asawa at anak. Lumapit si Dennis sa kinaroroonan ni Richard. Walang anumang pasintabi, hinila niya ang isang upuan at naupo sa harap ng bilyonaryo. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa, tila ba siya ang nagmamay-ari ng hotel na iyon. Ang kanyang tinig nang magsalita siya ay puno ng kumpiyansa at kasakiman. Sinabi niya na narito siya para sa kabayaran at pagkatapos niyon ay maari nang mabulok si Grace sa piling ni Richard basta't makuha niya ang 10 milyong piso. Tumingin si Richard ng diretso sa mga mata ni Dennis. Sa loob ng ilang segundo, tila ba binabasa niya ang kaluluwa ng lalaking nasa harap niya. Hindi siya natakot. Sa halip nakaramdam siya ng matinding pandidiri. Napakaliit ng lalaking ito para sa napakalaking ambisyon. Dahan-dahang inabot ni Richard ang isang itim na folder na nakapatong sa tabi niya. Inisip ni Dennis na iyon na ang tseke o ang kumpirmasyon ng bank transfer. Mabilis niyang hinablot ang folder at binuksan ito ng may nanunuksong mga mata. Ngunit sa halip na pera ang tumambad sa kanya ay mga dokumentong may tatak ng kawanihan ng rentas internas, mga ulat mula sa bangko at mga litrato ng mga transaksyon sa mga iligal na pasugalan sa labas ng probinsya. Unti-unting naglaho ang ngiti sa mukha ni Dennis. Ang kanyang balat ay dahan-dahang namutla mula sa pagiging mapula dahil sa kayabangan patungo sa isang anyong tila bangkay. Nakasulat sa mga papel na iyon ang lahat ng kanyang kasalanan, ang paglustay ng pondo ng barangay, ang mga utang niya sa mga mapanganib na pautangan sa lungsod na ngayon ay hinahanap na siya at ang mga ebidensya ng kanyang pambababae na maaaring maging mitsa ng kanyang tuluyang pagkakatanggal sa pwesto. Sinabi ni Richard sa isang mahinahon ngunit matalim na boses na ang 10 milyong piso ay hindi mapupunta sa bulsa ni Dennis. Sa halip ang perang iyon ay gagamitin ni Richard upang bayaran ang lahat ng mga taong ninakawan ni Dennis kapalit ng kanilang mga testimonya laban sa kanya. Ipinaalam din ni Richard na ang mga taong pinagkakautangan ni Dennis sa Maynila ay kasalukuyan ng papunta sa San Isidro matapos niyang ipaalam kung nasaan ang lalaki. Dahil sa matinding takot at kahihiyan na wala ang kontrol ni Dennis sa kanyang sarili, tumayo siya nang marahas ang upuan ay tumalsik patalikod at lumikha ng isang malakas na tunog sa makintab na sahig. Tinangka niyang sarguhin si Richard at hawakan ang lieg nito, ang kanyang mukha ay nagngangalit sa galit ng isang taong huling-huli na sa kanyang sariling bitag. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang ang 2 security personnel ni Richard na nakasuot ng pormal na damit. Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Dennis at idiniin ito sa mesa. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang elevator sa gilid ng lobby. Lumabas si Grace. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at luhaan. Nakasuot siya ng isang malinis at pormal na damit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod
at ang kanyang tindig ay puno ng bagong natuklasang lakas. Sa likod niya ay si Leah, na bagaman nalilito pa rin ay nakakakita na ngayon ng katotohanan sa mukha ng kanyang ama. Lumapit si Grace sa harap ni Dennis na kasalukuyang nagpupumiglas. Kinuha niya ang isang pitsel ng tubig na may yelo na nakahanda sa mesa para sa mga panauhin. Sa isang mabilis at determinadong galaw, ibinuhos niya ang lahat ng malamig na tubig sa mukha ni Dennis. Ang tubig ay tumalsik sa buong katawan ng lalaki, tila isang ritual ng paglilinis sa lahat ng dumi na idinikit nito sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Inilapag ni Grace ang pitsel ng may diin. Inabot niya ang isang sobre na naglalaman ng mga dokumento para sa annulment at ang reklamo para sa paglabag sa batas laban sa pambubugbog at pang-aabuso sa kababaihan at mga bata o ang VAWC law. Ibinagsak niya ang mga papel sa harap ni Dennis, na ngayon ay basang-basa at mukhang isang basang sisiw na nawalan ng tuka. Sinabi ni Grace ng malakas sapat upang marinig ng lahat ng tao sa lobby na tapos na ang kanyang pagiging biktima. Wala na siyang utang na loob dahil ang kalayaan ng kanyang anak ay hindi kailanman magiging pag-aari ni Dennis. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Grace si Dennis ng may pandidiri bago lumingon kay Richard. Isang tahimik na pasasalamat ang dumaan sa kanilang mga mata. Kasabay nito pumasok ang ilang mga pulis sa lobby. Hindi sila naroon para kay Richard kundi para kay Dennis. Sa harap ng mga usisero ng kanyang sariling mga tauhan at ng kanyang pamilya pinusasan si Dennis. Ang bawat tunog ng paglak ng posas ay tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Sumisigaw si Dennis ng mga pagbabanta at pagmumura habang kinakaladkad palabas ngunit wala nang nakikinig. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok sa harap ng katotohanan. Sa huli ang bawat maskara ng kapangyarihan ay may hangganan, lalo na kung ito ay itinayo sa ibabaw ng luha at pagdurusa ng iba. Ang kasakiman ay isang malupit na Panginoon. Ibinibigay nito ang lahat ng ilusyon ng tagumpay upang sa huli ay iwanan kang hubad at hiyang-hiya sa harap ng mundong iyong niloko. Nakapanghihilakbot isipin na ang isang tao ay kayang sunugin ang sarili niyang tahanan at gamitin ang sariling dugo para lamang sa ilang pirasong pilak. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit kapag ito ay dumating, ito ay kasing lamig ng tubig na yelo, nagbibigay gising sa mga natutulog na budhi at naglilinis sa mga sugat na matagal nang nagnanaknak. Ang pinakamataas na uri ng paghihiganti ay hindi ang pagganti ng dahas kundi ang pagpapakita sa iyong kaaway na wala na siyang kapangyarihang saktan ka at ang panonood habang ang sarili niyang mga kasalanan ang unti-unting sumasakal sa panya hanggang sa huling hininga ng kanyang pekeng dangal. Naiwan ang katahimikan sa lobby matapos mailabas si Dennis. Lumapit si Leah sa kanyang ina at niyakap ito ng napakahigpit humihingi ng tawad sa lahat ng masasakit na salitang binitawan niya. Tiningnan ni Richard ang mag-ina at sa unang pagkakataon sa loob ng 38 taon naramdaman niya na ang malaking puwang sa kanyang dibdib ay nagsisimula ng mapunan. Ngunit alam niya ang sugat ng kahapon ay hindi naghihilom sa isang gabi lamang, marami pa silang kailangang ayusin bago ang tunay na bagong simula. Ang bawat hakbang ni Richard sa loob ng lumang bahay ni na Grace at Dennis ay tila isang paglalakad sa loob ng isang karsel na wala ng mga rehas. Maalikabok ang paligid at amoy luma hinaluan ng sangsang ng natapong alak na nanuot na sa mga sahig na kahoy. Bagaman wala na si Dennis, ang presensya ng takot at pait na naghari sa loob ng bahay na iyon, sa loob ng maraming taon, ay tila nananatili pa rin sa bawat sulok ng mga dingding. Nakatayo si Grace sa gitna ng sala, hawak ang isang malaking karton. Pinagmamasdan niya ang mga kagamitang dahan-dahang binabalot ni Leah at ng ilang tauhang ipinadala ni Richard upang tumulong. Ang bawat piraso ng muebles, bawat basag na florera at bawat mantsa sa pader ay may dalang kwento ng pagtitiis, ngunit sa pagkakataong ito wala nang mababakas na pangamba sa kanyang mukha. Mayroon lamang isang malalim na pagkapagod, ang uri ng pagod na nararamdaman ng isang sundalo matapos ang isang napakahabang digmaan. Lumapit si Leah sa kanyang ina. Hawak ng dalaga ang isang tumpok ng mga lumang damit. Sa nakalipas na 2 araw hindi na halos mapaghiwalay ang mag-ina.
Ang mga luhang ibinuhos ni Leah bilang pagsisisi sa kanyang mga nagawang pagkakamali ay nagsilbing gamot sa mga sugat ni Grace. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga balat at sa bawat tahimik na pagtutulungan, untunting nabubuo ang tiwalang sinira ng mga kasinungalingan ni Dennis. Maingat na pumasok si Richard sa silid tulugan ni Grace, ang silid kung saan naganap ang pinakamididilim na sandali ng buhay ng babae. Nakita niya si Grace na nakaupo sa harap ng isang lumang mesa na gawa sa Nara, ang tinatawag nilang vanity mirror. Ang salamin nito ay may lamat na tila sumasalamin sa pagkakalamat ng buhay na naranasan ni Grace sa loob ng silid na iyon. Napansin ni Richard na may kinakapa si Grace sa ilalim ng isa sa mga drawer. Isang maliit at nakatagong bahagi ng kahoy ang dahan-dahang itinulak ng babae. Pagkatapos ng ilang sandali, may inilabas si Grace na isang bagay na nakabalot sa isang kupas na asul na panyo. Dahan-dahang lumapit si Richard at tumayo sa likuran ni Grace. Sa pamamagitan ng salamin, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Grace bago niya dahan-dahang binuksan ang panyo. Sa loob nito ay naroon ang isang envelope na nanilaw na sa paglipas ng halos 4 na dekada. Ang mga gilid nito ay manipis na at tila madudurog sa isang maling hawak lamang. Ito ang sulat, ang liham na isinulat ni Richard noong siya ay 17 gulang pa lamang bago siya dinala ng tadhana sa Maynila. Kinuha ni Grace ang papel mula sa loob ng envelope. Ang mga tupi nito ay tila naging permanenteng marka na. Sa bawat salitang nakasulat doon ang mga pangako ng pagbabalik, ang mga pangarap ng isang bahay sa tabi ng dagat, at ang sumpa ng walang hanggang pag-ibig ay muling nabuhay ang boses ng batang Richard sa isipan ni Grace. Naramdaman ni Richard ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Habang pinapanood niya si Grace na muling binabasa ang kanyang mga lumang salita, napagtanto niya na sa loob ng 38 taon ang kapirasong papel na ito ang nagsilbing tanging hininga ni Grace sa ilalim ng tubig. Ito ang kanyang santuwaryo, nang ang mundo ay naging masyadong malupit. Ito ang kanyang paalala na minsan sa kanyang buhay siya ay tunay na minahal ng isang taong hindi tumitingin sa kanyang halaga bilang isang kagamitan, kundi bilang isang kaluluwa. Isang tahimik na luha ang pumatak mula sa mata ni Grace at dumapo sa ibabaw ng papel, ngunit agad niya itong pinunasan upang hindi mabura ang tinta na tila milagrong na natiling malinaw sa kabila ng panahon. Tumingala siya kay Richard. Sinabi niya sa isang mahinang tinig na puno ng emosyon na ang sulat na ito ang nagligtas sa kanya sa mga gabing pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan upang gumising pa sa kinabukasan. Ito ang kanyang gintong pangako na pinanghawakan niya kahit na ang lahat ay bumitaw na. Hinawakan ni Richard ang mga kamay ni Grace kasama ang liham na nasa pagitan ng kanilang mga palad. Walang anumang ingay ng paghikbi, tanging ang malalim at payapang paghinga ng dalawang taong sa wakas ay nakauwi na sa isa't isa. Ang lahat ng yaman ni Richard sa Maynila, ang kanyang mga gusali, ang kanyang mga sasakyan, at ang kanyang impluwensya ay walang-wala kumpara sa kapirasong papel na ito na naging tulay nila pabalik sa katotohanan. Lumabas sila ng bahay, bitbit ang huling karton ng mga alaala. Sa labas naghihintay ang itim na SUV ni Richard, ang makinang tila isang kabayong handang dalhin sila sa isang bagong mundo. Tumingin si Grace sa huling pagkakataon sa bahay na naging kulungan niya. Hindi galit ang kanyang nararamdaman kundi isang malalim na pagpapalaya. Ang mga abo ng nakaraan ay hinayaan na niyang tangayin ng hangin ng San Isidro. Inalalayan ni Richard si Grace sa loob ng sasakyan habang si Leah ay nakaupo na sa likuran, masayang kausap ang kanyang lola na si Aling Teresa sa telepono tungkol sa kanilang paglipat sa lungsod. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan papalayo sa tarangkahan, naramdaman ni Richard ang init ng kamay ni Grace na nakapatong sa kanyang braso. Hindi na sila ang mga bata noong 38 taon na ang nakararaan. Ang kanilang mga balat ay may mga kulubot, na ang kanilang mga buhok ay may mga pilak na hibla at ang kanilang mga puso ay may mga peklat na hindi na kailanman mawawala. Ngunit habang tinatahak nila ang kalsada palabas ng bayan, alam ni Richard na ang bawat sugat at bawat luhang dumanak ay naging bahagi lamang ng isang mas malaking kwento, isang kwento ng isang pag-ibig na sadyang tumangging mamatay. Ang destinasyon nila ay hindi lamang ang Maynila kundi ang isang buhay
kung saan ang bawat araw ay isang pagkakataon upang bumawi sa mga panahong ninakaw ng tadhana. Ang kalsada ay mahaba ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming dekada hindi na nagmamadali si Richard. Hawak na niya ang kanyang tahanan. Nakatayo si Richard sa gitna ng kanyang malawak na opisina sa ika-20 palapag ng isang tanyag na gusali sa Bonifacio Global City. Mula sa malaking salamin na dingding ang buong kamay nilaan ay nakalatag sa kanyang harapan na parang isang buhay na mapa ng tagumpay at pagsisikap. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng kumislap habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ito ang imperyong itinayo ni Richard sa loob ng 38 taon. Ang bawat gusali, bawat kontrata at bawat bilyong piso sa kanyang pangalan ay dumaan sa kanyang mga kamay. Ngunit sa unang pagkakataon hindi na siya nakaramdam ng pangungulila habang pinagmamasdan ang karangyaan ng kanyang paligid. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Grace, suot ang isang simpleng asul na damit na nagpapakita ng kanyang likas na ganda na hindi na kailangang itago sa likod ng takot. Ang kanyang buhok ay malayang nakalaylay sa kanyang mga balikat at ang kanyang mga mata ay may taglay na ningning na malayo sa hapis na nakita ni Richard sa palengke ng San Isidro noong unang araw ng kanyang pagbabalik. Lumapit si Grace sa tabi ni Richard at tumingin din sa labas ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumampi sa malamig na salamin tila sinusubukang damhin ang lawak ng mundong kinalalagyan na niya ngayon. Isang tahimik na paghanga ang mababakas sa kanyang mukha hindi dahil sa kinang ng mga ilaw, kundi dahil sa katotohanang kasama niya ang lalaking naging dahilan ng kanyang paglaya. Sa loob ng 3 buwan simula nang lisanin nila ang San Isidro, maraming bagay ang nagbago. Ang mga kasong isinampa laban kay Dennis ay naging mitsa ng tuluyang pagbagsak nito. Ang lalaki ay kasalukuyang nagdurusa sa loob ng rehas habang hinaharap ang patong-patong na demanda ng korupsyon at pang-aabuso. Si Leah naman ay nagsisimula ng bumuo ng sarili niyang landas sa kolehiyo sa Maynila, malayo sa laso ng kanyang ama at unti-unti nang naghihilom ang relasyon nila ni Grace sa tulong ng mga eksperto at ng walang sawang pag-unawa ni Richard. Hinarap ni Richard si Grace. Hinawakan niya ang mga kamay ng babae ang mga palad na dati ay puno ng kalyo at takot ngunit ngayon ay unti-unti nang nagiging malambot sa ilalim ng kanyang pagkalinga. Sinabi ni Grace sa isang mahinang tinig na tinupad nga ni Richard ang kanyang pangako na kahit na tumagal ito ng halos 4 na dekada bumalik pa rin siya upang bawiin ang 17 gulang na dalagang naiwan sa gilid ng ilog. Bumuntong hininga si Richard, isang buntong hininga ng ganap na kapayapaan. Inamin niya na huli na siya nang dumating at marami ng sugat ang dumanak na hindi na kailanman mabubura ng kahit anong yaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, ang mahalaga ay narito na sila nakatayo sa tuktok ng mundo handang harapin ang natitirang mga taon ng kanilang buhay ng magkasama. Niyakap ni Richard si Grace ng mapayapa habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa likod ng mga nagtataasang gusali. Sa malayo, tila naririnig pa rin ni Richard ang awit ng mga ibon sa San Isidro at ang agos ng ilog kung saan sila unang nangarap. Ang mga alaala ay hindi na naging pabigat kundi naging mga pundasyon ng isang mas matatag na bukas. Sa loob ng opisina, ang katahimikan ay hindi na nakabibingi. Ito ay naging isang himig ng pag-asa at pagmamahal na sa wakas ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan. Narito ang huling pagbubuklod sa kwento ng buhay. Ang panahon ay isang malupit na magnanakaw, ngunit ito rin ang pinakamahusay na guro ng ating kaluluwa. Sa bawat pagtitiis, sa bawat luhang ibinuho sa gitna ng kadiliman at sa bawat sampal ng tadhana, may isang aral na itinatanim sa ating pagkatao. Ang paglaya ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa mga sugat. Ang tunay na paglaya ay ang pagtanggap sa mga peklat na ito bilang bahagi ng ating sariling kasaysayan. May mga pag-ibig na sadyang hindi kayang pasukuin ng kahit anong bagyo, mga pangakong tila natatabunan ng alikabok ngunit nananatiling buhay sa ilalim ng mga guho ng ating mga pagkakamali. Ang simula ng isang bagong kabanata ay hindi nangangailangan ng isang perpektong nakaraan, kundi ng isang matapang na puso na handang bumitaw sa mga anino ng pait.
Sa huli, kailangan nating yakapin ang ating mga sugat upang magkaroon tayo ng lakas na magpatuloy dahil ang tanging paraan upang tunay na mabuhay ay ang pagpili na magmahal muli kahit na ang dapit hapon ay nagsisimula ng maglatag ng kanyang dilim. Ang kwento ni Richard at Grace ay hindi isang kwento ng pagiging huli, kundi isang patunay na ang bawat hakbang pabalik sa ating tunay na sarili, gaano man ito kahaba, ay palaging sulit na lakbayin.